Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Nawa ang lahat ay nasa maayos na kalagayan at may kasabikan sa bagong kaalaman na inyong mapupulot sa araw na ito. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan ng ika-4 na baitang. Bago tayo magsimula, ay may nais muna akong ipaalala. Ihanda na ang inyong module, notebook at ballpen para sa pagsasagot at para sa mahahalagang impormasyon na maaari ninyong isulat. Huwag din kalimutang i-comment ang inyong pangalan, pangkat, paaralan at pangalan ng iyong guro. Iwasan din na mag-send ng stickers at mag-comment ng walang kinalaman sa aralin ngayon. Kung sakali na kayo ay ma-disconnect sa internet, ay huwag mag-alala dahil maaari ninyong balikan ang aralin na ito. Ang paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay hango sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na nakapagbibigay ng konklusyon tungkol sa kahalagahan ng mga katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Dito tatalakayin ang kaugnayan ng pag-aaral ng heograpiya sa pagsulong at pag-unlad ng bansa at mga katangian ng maunlad na bansa. Alam kong kayo ay handang-handa na sa ating aralin. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay magbalik-aral muna tayo tungkol sa nakaraang talakayan. Sagutan ng aking inihandang word search puzzle, hanapin lang ang salita na tinutukoy sa bawat pangungusap. Maaaring i-comment o isulat sa notebook ang inyong sagot. Mayroon kayong 5 segundong pagsasagot sa bawat bilang. Simulan na natin. Para sa unang bilang, ito ay ang ahensya ng pamahalaan na namamahala sa pagkilos o aktibidad ng mga bulkan sa bansa. Ang sagot ay PHIVOLCS. Para sa ikalawang bilang, ito ay isang biglaan at mabilis na pag-uga ng lupa na dulot ng pagbibiyak at pagbabago ng mga batong nasa ilalim ng lupa. Time is up. Ang sagot ay lindol. Para sa ikatlong bilang, ito ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. Time is up. Ang sagot ay storm surge. Ika-4 na bilang, ito ay ang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay babala sa mga paparating na bagyo. Anong ahensya ito? Time is up. Ang sagot ay Pag-asa. At para sa ika-5 bilang, ito ay isang halimbawa ng kalamidad na may dalang malalakas na hangin at pag-ulan. Alam kong pamilyar kayo sa pangyayaring ito. Tingnan natin ang sagot ay bagyo. Nakakuha ka ba ng perpektong marka? Magaling! Patunay yan na ikaw ay may natutunan sa nakaraang talakayan. Ngayon naman ay maglaro tayo ng Find the Line. Mayroon akong ipapakitang 3 pangungusap tungkol sa Pilipinas. Piliin kung alin dito ang kasinungalingan. I-comment lang ang letra ng iyong sagot sa comment box. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Para sa round 1. Letter A. Matatagpuan ang ating bansa sa pagitan ng Ecuador at Tropiko ng Cancer. Letter B. Ang Pilipinas ay bahagi ng kontinenteng Africa. Letter C. Ang Pilipinas ay may klimang tropikal. Alin dyan ang kasinungalingan? Ang sagot ay tama, letter B. Ito ay dahil ang ating bansa ay nasa kontinente ng Asia. Para naman sa round 2. Letter A. Ang Pilipinas ay may 7,164 na mga pulo. Letter B. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Letter C. Ang Pilipinas ay may sukat na 300,000 kilometro kwadrado. Tignan natin ang sagot. Ang kasinungalingan ay letter A, dahil ang Pilipinas ay binubuo ng
7,614 na mga pulo. Para naman sa round 3, letter A, napaliligiran tayo ng West Philippine Sea, Karagatang Pasipiko at Dagat Celebes. Letter B, Luzon ang pinakamalaking pulo sa ating bansa. At letter C, kakaunti lamang ang mga lugar na maaari mong pasyalan sa ating bansa. Alin dito ang kasinungalingan? Tingnan nga natin. Ang sagot ay C, dahil napakaraming mga magagandang lugar ang pwede nating pasyalan dito sa ating bansa. Nag-enjoy ka ba sa ating munting laro? Sigurado akong higit ka pang matutuwa at mamamangha sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Gaano nga ba kahalaga ang pagiging isang kapuluan ng Pilipinas? Paano nakatutulong sa pag-unlad ng isang bansa ang mga katangiang pisikal nito? Ano-ano ang katangiang pisikal ng isang bansa na maaari mong ipagmalaki? Masasagot ang mga katanungang iyan sa pagtalakay sa ating aralin. Ang Pilipinas ay isang arkipelago o kapuluan na binubuo ng maliliit at malalaking pulo. Binubuo ito ng 3 malalaking pulo. Ito ay ang mga sumusunod. Luzon, ang pinakamalaking pulo, Mindanao, ang pangalawang pinakamalaking pulo, at ang Visayas, ang pinakamaliit na pulo. Mayroon din itong 7,641 mga isla ang matatagpuan sa ating bansa. Napaliligiran din tayo ng dagat-kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea, Karagatang Pasipiko, at Dagat Celebes. Bahagi rin ng Pilipinas ng Pacific Ring of Fire. Ito ay ang lugar o bahagi ng Karagatang Pasipiko kung saan nakalatag ang mga aktibong bulkan. Kilala rin ito sa tawag na Circum-Pacific Belt. Ang mga anyong tubig at anyong lupa ang bumubuo sa katangiang pisikal ng isang bansa na siyang pinagkukunan ng pangunahing kabuhayan ng mga Pilipino. Malaki ang impluwensya ng mga katangiang pisikal ng bansa para sa aspetong pangkabuhayan ng mga tao at sa ekonomiya. Isa-isahin natin ang ilan sa mga natatanging anyong lupa at tubig ng ating bansa na dapat nating ipagmalaki. Ano ang tawag sa pinakamataas na anyong lupa? Tama, ito ay bundok. Isa nga sa natatanging bundok na matatagpuan sa ating bansa ay ang bundok ng Apo o Mount Apo. Matatagpuan ito sa Davao. Itinuturing na pinakamataas na bundok at may taas na 2,974 na metro. Ito naman ang bulubundukin ng Sierra Madre, ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas na bumabagtas mula lalawigan ng Cagayan hanggang sa lalawigan ng Quezon. At alam nyo ba na ito rin ang umaharang sa bagyo na tumatama sa Pilipinas? Tinatayang may 200 bulkan sa Pilipinas at 22 dito ay mga aktibo. Kabilang dito ang Bulkang Mayon. Makikita ito sa Albay. Tanyag ito sa buong daigdig dahil sa hugis nito na perpektong apa at ang Bulkang Taal ng Batangas. Ito ang pinakamaliit na aktibong bulkan na nasa gitna ng lawa ng Taal. Dumako naman tayo sa mga natatanging anyong tubig na matatagpuan sa ating bansa. Ang ilog ay mahaba at makipot na anyong tubig at tabang ang tubig dito. Ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas ay ang Ilog Cagayan o Rio Grande de Cagayan. Ano naman ang tawag sa anyong tubig na bumabagsak mula sa taas na lugar o sa bundok? Tama, ang sagot ay talon. Ilan nga sa natatanging talon na makikita sa ating bansa ay ang Maria Cristina Falls sa Lanao del Norte, kung saan napagkukunan ito ng lakas hydro o hydroelectricity. Ang isa pa ay ang talon ng pagsanhan ng Laguna na kilala sa kanyang mga rapids o bilis ng pag-agos at kagandahan nito. Narito naman ang ilan sa mga natatanging paokpasyalan sa ating bansa.
Ito ang Jose Rizal Shrine na matatagpuan sa Calamba, Laguna. Dito na nirahan ang ating pambansang bayani na si Gat Jose P. Rizal. Intramuros, na makikita sa Maynila at kilala rin sa tawag na Walled City. Windmill, makikita ito sa Bangi, Ilocos Norte. Nagsusupply ito ng 40 bahagdan ng kuryente sa Ilocos Norte. Narito rin ang 100 Islands. Ito ay mga tumpok-tumpok na mga pulo. Makikita ito sa Alaminos, Pangasinan. Ito naman ang Underground River. Makikita ito sa Puerto Princesa, Palawan. May haba itong 8.2 kilometers at idineklara ito ng UNESCO bilang isa sa mga World Heritage Site noong 1999. At hindi pa uhuli ang Hagdan-Hagdang Palayan o Banawe Rice Terraces. Tinagurian ito bilang 8th Wonder of the World at kinilala ng UNESCO bilang isa sa World Heritage Site. Bago tayo magpatuloy, magkaroon muna tayo ng pagsasanay. Maglaro tayo ng picture reveal. Tukuyin ang anyong lupa o anyong tubig na inilalarawan sa bawat bilang. Paunahan kayo na makahula habang isa-isang natatanggal ang nakatakip sa larawan. Kung kayo ay handa na, magbigay naman ng isang heart react o emoji. I-comment lang din ang inyong sagot sa ating comment box. Para sa unang bilang, ito ay isang anyong lupa. Matatagpuan ito sa Albay, Bicol. Kilala ito sa buong mundo dahil sa hugis nitong perpektong apa. Ang sagot ay Mayon Volcano. Para naman sa ikalawang bilang, ito ay ginawa ng mga katutubong Ifugao. Matatagpuan ito sa Banawe, Ifugao. Alam niyo ba kung ano ito? Tignan natin. Ang sagot ay Hagdan-Hagdang Palayan. Para naman sa ikatlong bilang, ito ay tumpok-tumpok na mga pulo. Matatagpuan ito sa Alaminos, Pangasinan. Alam niyo ba kung ano ito? Tignan natin. Ang sagot ay 100 Islands. Para sa ikaapat na bilang, ito ay bulkang nasa gitna ng lawa. Ito rin ang pinakamaliit na aktibong bulkan. Matatagpuan ito sa Batangas. Sagot ay Bulkang Taal. At para sa ikalimang bilang, mahabang ilog sa ilalim ng Yungib. May haba itong 8.2 kilometers. Matatagpuan ito sa Puerto Princesa, Palawan. At ang sagot ay Underground River. Tunay na maipagmamalaki ang turismo sa bansa. At bilang mga Pilipino, makiisa tayo sa mga programa ng bansa sa turismo. Ayon sa datos ng Kagawaran ng Turismo, tumaas ng mahigit sa 20 bahagdan ang kinita ng bansa sa taong 2019 kung ihahambing sa taong 2018. Pagmasdan ang chart na ito. Umabot na sa mahigit 8 milyon na mga dayuhan ang dumayo sa Pilipinas dahil sa likas na kagandahan nito. Ipinakikita sa chart na mula sa taong 2015 hanggang 2019 ay patuloy na dumarami ang pumapasok na mga turista mula sa iba't ibang bansa kasabay rin ng pagdami ng mga lokal na turista. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga kahalagahan ng katangiang pisikal sa pag-unlad ng bansa. Natutuwa ka ba at nalaman o natuklasan mo na ang Pilipinas ay nagtataglay ng mga katangiang pisikal na natatangi sa buong mundo na dapat nating ipagmalaki? Maliban dito, dapat mo ring malaman na ang mga katangiang pisikal ng isang bansa ang pangunahing tagapagtustos ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Napasigla rin ng pagiging mayaman sa katubigan ang iba't ibang maaaring pagkakitaan katulad ng pangingisda, pagbabangka, at pagbabiyahe. Sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat,
na paunlad ang turismo at kalakalan. Ang RORO o roll-on, roll-off ay higit na nakatulong sa pagbabiyahe ng mga produkto mula sa iba't ibang lalawigan. Ang iba't ibang anyong lupa ay nagkaroon ng iba't ibang pakinabang na naging kaagapay sa pagsulong ng kaunlaran. Ilan sa mga ito ay pagsasaka at transportasyon sa kapatagan. Malaki ang naidulot sa bansa ng pagiging mayaman nito sa katangiang pisikal, hindi lamang sa mga mapagkakakitaan, ngunit higit sa lahat na paunlad nito ang ugaling Pilipino gaya ng pagiging matatag at determinado, masipag, may pagkakaisa, may pagtutulungan, may malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Kailan natin masasabing ang isang bansa ay maunlad? Ano-ano ang katangian ng isang bansang maunlad? Isa-isahin natin. Una, may ganap na industrialisasyon. Ikalawa, may mataas na level ng teknolohiya. Ikatlo, mataas na kita ng bawat individual. Ikaapat, mabuting kalusugan ng mamamayan. Ikalima, mataas na akalaman ng yamang tao. Ikaanim, mataas na produksyong agrikultural. Pangpito, malaking bahagdan ng mga mamamayang may hanap buhay. Pangwalo, magaling ang pangasiwaang publiko. At pangsyam, kontrolado ang paglaki ng populasyon. At ang pangsampu, may positibong pananaw. Sa iyong palagay, masasabi mo ba na ang ating bansa ay maunlad? Maaari mong ibahagi ang iyong kasagutan sa inyong follow-up discussion. Tandaan, ang Pilipinas ay isang kapuluan o arkipelago. Ang kapuluan o arkipelago ay isang anyong lupa na binubuo ng malalaki at maliliit na mga pulo. Binubuo ang bansa ng malalawak na kapatagan, mahahabang bulubundukin, nakabibighaning mga kabundukan at bulkan, napakagandang mga dalampasigan, nakahihikayat ng mga ilog at talon, at malalaki at maliliit na mga pulo. Malaki ang pakinabang ng bansa sa turismo nito. Maraming magagandang tanawing dulot ng katangiang pisikal ng bansa ang dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bansa, gayon din ng mga lokal na turista. Sa ating tinalakay, nararapat lamang na ating pangalagaan at mahalin ang mga yamang likas sa ating bansa, nang sa gayon ay patuloy natin itong maipagmalaki sa buong mundo. Ngayon ay sukatin natin ang inyong kaalaman sa ating talakayan ngayong araw. Sundin lamang ang panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto, mali naman kung hindi wasto. Agad din natin itong iwawasto kaya't huwag kakalimutan ang lagi naming paalala, honesty is the best policy. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Para sa unang bilang, malaki ang pakinabang ng bansa sa turismo nito. Tama o mali? Time is up. Ang sagot ay tama. Para sa ikalawang bilang, nakakatulong sa pag-unlad ng bansa ang pagkakaroon ng mababang level ng teknolohiya. Tama o mali? Time is up. Ang sagot ay mali. Para naman sa ikatlong bilang, maituturing na maunlad ang isang bansa kung mataas ang bahagdan ng mga mamamayang may hanap buhay. Tama o mali? I-comment na ang sagot. At ang sagot ay tama. Ikaapat na bilang, makatutulong sa bansa ang pagpuputol ng mga punong kahoy ng walang pahintulot sa pamahalaang lokal. Tama o mali? Ang sagot ay mali. At sa ikalimang bilang, nakakatulong sa pag-unlad ng bansa ang pagkakaroon ng mahusay na pinuno o leader. Tama o mali? Ang sagot ay tama.
Nakakuha ka ba ng 5 tamang sagot? Magaling! 2 thumbs up para sa'yo. Dumako naman tayo ngayon sa Share It. Ibahagi ang iyong opinyon. Sa dakong ito, kayo ay inaasahang magkomento ng inyong kasagutan. Babasahin namin ito kasama ng inyong mga guro sa Araling Panlipunan. Kaya naman hinihiling ko ang inyong kooperasyon. Narito ang katanungan. Sa mga anyong lupa at anyong tubig na nabanggit kanina, ano ang iyong nais na mapuntahan at bakit? At para naman sa ating kasunduan, sagutan ang pagsasanay A at B ng module sa Araling Panlipunan. Mayroon din akong inihandang online quiz para sa inyo na nasa quizzes.com. I-type lamang sa inyong browser ang tinyurl.com/grade4aralin7. Huwag din kalimutan na umattend sa follow-up class discussion bukas kasama ng inyong guro sa Araling Panlipunan. At muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan ng ika-4 na baitang na nagpapaalalang sa Araling Panlipunan, bida ang kabataan. Dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Hanggang sa susunod na aralin, stay at home, stay safe, paalam!